So magandang araw po sa inyo lahat mga kapalarista. Yan, pag-usapan natin itong si dating Pangulong Duterte doon sa pagtitipon ng PDP laban, kumambyo na naman kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya, wala naman daw ginagawang kapalpakan ang gobyerno at maganda naman daw ang pagpapatakbo ni Pangulong Bongbong Marcos sa gobyerno natin. Ngayon, marami nagsasabi, kaya raw kumakambyo si dating Pangulong Duterte, kasi nawawalan na sila ng bala kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nabalitaan nyo na ba? Yung pulburon video nila na pinakalat nung nakaraang buwan? Yung pulburon video nila, yan ang huling alas nila laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan yung inaasahan nila magpapabagsak kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero, hindi pinatulan ng mga Pilipino. Kasi halata-halata talaga na ito ay peke at manipulated. Sa katunayan, pinatunayan yan ng Vera Files. Alam naman natin yung Vera Files, talagang nagpa-fact check yan ng mga fake news na nababalita rito sa Pilipinas. Yung pulburon video ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga hindi nakakaalam. Yan po ay sinuri ng Deepfake Analysis Unit. Ito po ay isang grupo o kumpanya na nag-a-analyze kung peke ba o ginamitan ba ng AI yung mga video o yung mga larawan ng mga pinapakita sa social media. Yan. At dahil hindi diyan nakaligtas itong pulburon video ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinuri nila ng mabuti, ginamitan nila ng mga makabagong technology para malaman kung ginamitan ba ng AI yung video, kung minanipula ba yung video, at ang luwabas talagang manipulated. Ginamitan ng AI para maipatong yung mukha ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa katawan ng tao na yun. Yan ay talagang totoong nangyari. Yan ay talagang lehitimo na talagang peke na video. Kaya nga ultimong yung mga didilis, hindi na nila kahit yung ultimong mga didilis, hindi na nila pinapansin yung video na yan. Kasi alam naman nila na talagang deepfake lang yan. At etong si Maharlika, sinasabi niya, totoo raw ang video na yan. At etong si Attorney at etong si wanted na si Harry Roque, at itong puganting si Harry Roque at si Maharlika, sinasabi nila na totoo daw yung video na yan. Sa katunayan, may authentication daw na totoo ang video na yan. Pero wala naman sila maipakitang papel at ebidensya na talagang authentic ang video na yan. Samantalang itong Vera Files at itong Deepfake Analysis Unit, may naipapakitang mga resibo o katunayan na yung video ni Pangulong Bongbong Marcos na nagpupulburod, peke talaga. Kaya yan na marahil ang dahilan kaya tahimik na ang mga Duterte ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan na talaga ang pinakadahilan nila, na pinaka-alas nila na magpapabagsak kay Pangulong Bongbong Marcos, kaso nabulilyaso. Kaya ngayon, nakikita natin, itong si dating Pangulong Duterte, kumakambyo-kambyo na naman kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nakikita niya rin siguro na iniisa-isa na yung mga kakampi niya. At baka hindi matatapos itong taon, baka itong si dating Pangulong Duterte, arestuhin na rin ng ICC. Kayo, ano sa tingin nyo? May alas pa ba itong mga didilis laban kay Pangulong Bongbong Marcos? Comment nyo na lang yung reaction para ating mapag-usapan. Salamat.